Magandang araw. Meron ako share sa inyo. At yung swing arm kasi ng motor natin. Ayan yung motor natin. Ayan. Ayan yung service natin. Ayan o. Hindi ko napansin. Talagang ano na pala. Inubos na siya ng kalawang. So ito yung mga sakit ng kadalasan sa swing arm. Ayan. Nabubulok. Ayan o. Umuuga na o. Oh. Ayun. Halos maghiwalay na. So ito na lang yung kapit niya. Ayan, sa taas. So madalas nabubulok yung baba kasi yan yung ilalim eh. Yan yung ilalim, yan. Nakaganyan yung itsura niya. So ayan, dahil nga magpalit lang din tayo ng swing arm, nagbuo na lang tayo ng stainless. So ito na yung ano niya, at hindi na tayo nagdagdag kung ano yung stock niya. So yun pa rin, di na tayo nagdagdag ng, meron kasing mga tinatawag sila ng plus 1, plus 2, ganoon. So yung kung ano yung stock niya, yun pa rin yung binalik natin. Ginaya lang natin yung dating nakakabit. Ayan, pati yung mga sukat, ayan, mga location niya. So dahil hindi naman tayo mag-convert sa disc brake, so nilagyan pa rin natin ng mga ganito para doon sa dump brake niya. Ayan. At dito pinatagos natin yung tubo. Ayan. Inilagay natin, pinatagos natin. Ayan, binuntasan na natin yung 25 mm yan. So ayan. At meron pang takip to. Meron pang takip. Ayan. So konti na lang yan. Actually tapos na yan. At pipinis na lang, babapping. So ito na yung adjuster natin. Ayan. Yung pinaka-adjuster natin parang mga, dahil tubular na ano, 1/2 by 1 and 1/2 by 1 ang gamit natin. So ganun din naman yung stock. Ayan. Mga ano din to. Hindi naman uno to. Uno rin. 1 and 1/2 by hindi siya uno. Ano lang, 3/4. Ayan. Mga 3/4 lang yung kapal niya. Tapos uno media, yung lapad. Pero ang gamit natin is 1 and 1/2 by 1. Tapos yung thickness nito is 1.5. Kapal na rin. Kaya lang, pagka meron na kasing axle dyan, pag hinigpitan natin, may posibilidad na mapipit-pit yung dito, gilid. Kaya ang ginawa natin, nagsapin tayo ng flat bar sa loob. At syempre, open pa rin yung dadaanan ng adjuster natin. So ito. Ito yung pinaka-adjuster natin, pero ang gagamitin lang natin is itong takip. Dahil palitan na rin natin ng stainless. So, nakaganyan yan, no? Yan. Ito, stainless na rin yan. Ilagay natin. So, bali dalawa, ano? Ayan. Ayan yung isa. At yan pala yung nakakabit dati sa ano ko, sa Honda Wave. So, ito yung Honda Wave ko. Meron tayong wave na project wave dito. Yan. At ito yung swing arm natin ng wave. Ayan, oh. So, medyo madumi lang pero stainless din yan. So, naka-monoshock tayo. At yung swing arm kasi na to, ano to, mahaba. Tapos sa sobrang luma ng wave na to, kinain na rin ng kalawang yung ano niya, yung chassis niya. Kaya ginawa na nating stainless din yung chassis niya, yan, oh. So ang mangyayari kasi dito, parang iisa na lang ang pwedeng sumakay. Yan, maglagay lang tayo ng upuan dito. Tapos ang kulang na lang diyan ay ano, yung lagay ng gasolina. At sa makina naman, okay pa yung makina niyan. Good pa yan. At ayan yung mga gulong niya pala. Ayan. So yan yung, abangan nyo, yan yung project natin ng ano, Honda Wave. So sa ngayon, ito muna, dahil wala tayong magamit, ito muna ang buuhin natin. Swing arm. At ang kulang nito ay takip na lang dito sa harapan. Yan. So medyo mabigat siya dahil makapal yung tubular natin. At ito yung
Di ko alam kung anong tawag itong rod na to eh. Ito yung kumukontra doon sa ano natin sa dam brake. Ito yung nakalagay dito. Ayan. At dahil hindi na rin siya maganda, so palitan na rin natin ng stainless. At ito na yung ginawa ko. Ito. Ayan. So may shafting lang tayo dyan. Tapos, ayan, flat bar, may butas. Full weld natin yan. Tapos yan na yan. So kung ano yung sukat niyan, ganun lang din ang sinunod natin. Ayan o. Ayan. Ayan. Okay. At pati yung sa rod niya, dun sa pinaka-preno, pinaka-apakan, yung rod. So palitan na rin natin ng stainless yun. Ito. Ito, palitan na rin natin ng stainless, pati itong, dahil ayan o, sobrang baba. Dito sa amin kasi malubak, lagi sumasayad sa bato. Kaya pag nagpreno ka, sumasabit sa bato, wala na, di mo na magamit. Ayan. So, yan muna yung gagawin natin ngayon. Okay. At eto, napinis na natin. Ayan. Ay, ilaw. Tapos ito na yung ano. Ito, pinalitan natin ng stainless. Yan. Tapos ito naman yung rod niya. Ito. Yan. Ito na siya ngayon. Stainless naman siya. Ito. Ito. Yan o. Yan. Kung ano yung itsura niya, so yun ang ginaya natin kasi stuck lang tayo. Ayan. Ayan dulo. Okay. So, mas mahaba siya, no? Yan, mas mahaba ng konti. Okay lang yan. At ito na yung adjuster natin. Ito yung ka-partner para dito sa takip. Ayan. So, kabit muna natin to bago natin tanggalin yung apakan ng preno. Kasi hindi natin maano yung center stand. Okay, so balak ko rin palitan na yung center stand saka yung side stand niya. Pero sa susunod na lang siguro. At anong oras na? 4 na pala. Oh my god. Okay, kabit muna natin yan. At pagka hindi nahabol, so hindi natin mapalitan siguro yung apakan ng preno. At pag nakabit natin to, so bali next na lang. Sa sunod na lang yan. At least ito okay na. Tapos ito pala, share ko lang pala sa inyo itong preno. So lumulusot na siya. At kung mapapansin nyo, ayan, parang may guhit siya. Ayan, oh. So sinapian natin siya ng plancha na 1.5 magkabilaan. Ayan, kasi masyado ng ano, kahit na, halos nakatayo na siya, nakaganyan na siya dito, nakatayo na, wala pa rin, di pa rin kumakapit. So ibig sabihin pudpud na. Kaya makapal pa naman yung ano natin, friction natin. Dito lang ang problema ito. Medyo pudpud na kaya sinapian natin. Ayan, kumapal na naman siya. Ayan, ayan, may pinagwildingan pa tayo. Kitang-kita pa yung mga pinagwildingan. So, ganyan lang yung diskarte pagka medyo mahina na yung preno natin. Pag sa mga ganitong drum brake. Okay, so kabit natin.